Contrary to false claims, this is the best way to end the war and the best way to end it speedily. We will do so by first enabling the civilian population to safely leave the combat areas to designated safe zones. Ang pagkontrol sa Gaza City at pagpapaalis ng mga residente ang pinakamabilis na paraan para tapusin ang digmaan. Ito ang katwiran ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa planong paglulunsad ng opensibang militar upang mapalaya sa kontrol ng Hamas ang syudad. Ayon kay Netanyahu, nasa 75% ng Gaza ang nasa ilalim na ng militar ng Israel. Lilinisin nito ang mga lugar mula sa mga sibilyan upang ilipat sa mga safe zone na may pagkain, tubig at gamot. In these safe zones, they'll be given ample food, water, and medical care, as we've done before. And again, contrary to false claims, our policy throughout the war has been to prevent a humanitarian crisis, while Hamas's policy has been to create it. Sa kabila nito, wala pang detalye si Netanyahu kung paano ililipat ang halos 2 milyong residente sa Gaza at kung saan ang mga safe zones nito. May nakahanda na ring 3-step plan ang Israel Prime Minister upang madagdagan ang tulong sa Gaza, kabilang ang pagtatalaga ng safe corridors para sa pamamahagi ng humanitarian aid, pati na rin ang mga mas maraming airdrop ng mga puwersa ng Israel at iba pang kakampi. Samantala, libo-libong Israeli, kabilang ang pamilya ng mga bilanggo sa Gaza, ang nagprotesta laban sa plano at nanawagan ng tigil putukan para palayain ang nasa 50 hostage na nasa kamay pa ng Hamas. Binatikos din ng ilang mga bansa kabilang ang Iceland, Luxembourg, Malta, Norway, Portugal, Slovenia at Spain ang plano na ito ng Israel na sinabing posibleng magdulot ng mas malalaking krisis. The latest decision by the government of Israel risks igniting another horrific chapter in this conflict with potential consequences beyond Israel and the occupied Palestinian territory. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.